Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, March 11, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 5,000 pisong fuel subsidy sa transport sector. Sisimulan ng ipamahagi sa susunod na linggo. Mas matututo pa rin po talaga sa paaralan sa school, sa face-to-face. Matapos ipatupad ang 4 na araw na work week para makatipid sa gasolina at kuryente. Pag-shift naman sa online classes, gagawin din ba ulit? Misa para kay former President Duterte idinaos sa Davao City sa unang taong anibersaryo ng kanyang pagkakaaresto sa ICC. Habang mga pamilyang naulila ng mga biktima ng EJK, nag-alay ng bulaklak at tsinelas sa anibersaryo nito. Sa kakaiba, hindi kotse, kundi mga kabayo, spotted sa isang drive-thru sa Bukidnon. At sa showbiz, may nanalo na, Rabia Mateo, nakakuha ng pinakamataas na score na 741 sa NMAT. Linda Walker, tinalo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Simula sa susunod na linggo, sisimulan na ang 5,000 pesos na fuel subsidy sa transport sector para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pero hindi gaya ng dati na sa card ito idinaraan. Ngayon, cash itong ibibigay at posibleng hindi lang isang beses, depende sa sitwasyon. Samantala, bukas naman ang isang mambabatas na ipawalang bisa ang Oil Deregulation Law para makontrol ng pamahalaan ng presyo ng langis sa merkado. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Kasabay ng pag-arangkada ng mega oil price hike ngayong linggo, inanunsyo ng Department of Transportation ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbibigay ng 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga driver ng Public Utility Vehicles o PUVs simula March 17. Unahin po natin ang mga tricycle drivers under the jurisdiction of the respective LGUs. Tapos susunod-sunod na rin po natin yung mga jeepney operators. Cash na ibibigay sa mga PUV driver ang subsidiya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development. Paliwanag ng mga opisyal, mas maraming kondisyon pa kasi kung ang karaniwang fuel subsidy ng DOTR ang ipatutupad. Hindi na lang kasi sila public utility drivers kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. Naka-standby ani Social Secretary Rex Gatchalian ang 30 billion pesos na bahagi ng kabuang pondo ng AICS program sakaling tumagal ang epekto ng Middle East tension at kung kailanganin muling magbigay ng tulong. Sa panig ng Metro Manila Mayors, isusumite na nila sa concert agencies ang listahan ng mga tricycle drivers sa bawat lungsod para mabigyan ng tulong. Bukod naman sa ayuda, tiniyak ng Pangulo na kanyang sesertipikahang urgent ang panukalang batas na magbibigay sa kanya ng emergency powers para pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax o buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. When you declare a bill as urgent, the shortcuts, if you say, only begin on the plenary debates. So yung requirement of 3 working days between the reporting out from committee to the debate on the floor of is shortened. Martes nang aprobahan ng Ways and Means Committee ng Kamara ang substitute bill ukol rito. Tinalakay din ito sa Ways and Means Committee ng Senado at ayon kay Senate President Vicente Soto III ay bubuo sila ng consolidated bill.
Sakali namang hindi niya magustuhan o may makitang butas sa consolidated bills, Pagpapile ako ng bill repealing the oil regulation law. handa rin si Soto na isulong ang oil regulation law para makontrol ng pamahalaan ang presyo ng langis. Papalag yung mga oil companies, pero sa klase ng sitwasyon ngayon, baka sumang-ayon sila. Sa ngayon, naglalaro na sa higit 82 pesos ang kada litro ng diesel, 72 pesos at 90 centavos ang gasolina, habang lagpas 100 piso ang kerosene. At pinakangambahang mas lalo pa itong tumaas hanggat nagpapatuloy ang krisis sa Middle East. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, may nakaamba pong pagtaas ng pamasahe ayon sa Department of Transportation. Pero inatasan muna ang mga ahensya na muling kwentahin ang halaga para hindi madagdagan ang pasanin ng mga pasahero. Ayon kay Transport Secretary Giovanni Lopez, nagsumiti na ng rekomendasyon ng LTFRB para sa fare hike pero pinare-recompute ito ng kagawaran matapos sumirit ang presyo ng langis sa buong mundo dahil sa tensyon sa Middle East. Pero babala ni Lopez, maaaring magdulot din ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo o mas mabilis na inflation ang pagtaas ng pasahe. Dagdag niya, kailangang pag-aralan ng mabuti ang mga numero para matiyak na hindi lalong lulubha ang kasalukuyang suliranin sa ekonomiya. We have to tread this very carefully with abundance of caution. So imbes na makakatulong tayo sa mas nakakarami at sa lahat, baka mas makakadagdag tayo sa problema. Kaya po inuuna namin ngayon yung subsidiya. Muli namang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis sa Pilipinas at may mga papasok pang karagdagang supply na kasalukuyang nasa biyahe na patungo sa bansa. Ito ay sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon kay PBBM, naghahanap na ang gobyerno ng ibang pagkukunan ng krudo at nakikipag-usap na sa mga bansang hindi karaniwang pinagbibilhan ng Pilipinas. Sinabi rin ng Pangulo na sisertipikahang urgent ang proposed measure para bigyan siya ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang mga buwis sa krudo. Layunin nilang matiyak ang matatag na supply ng langis habang nagpapatuloy ang kawalang katiyakan sa global market. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them. Ipinagnisa ng pamilya at mga kaalyado sa Davao City si former President Rodrigo Roa Duterte sa unang taong anibersaryo ng pagkakaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Samantala patuloy namang tinutuligsan ni Senators Robin Padilla at Bongo ang pagpapakulong sa dating Pangulo at ipinapanawagan na mapauwi na sa wakas ang kanilang tatay Digong. Taimtim na ipinanalangin ni Vice President Sara Duterte ang agarang pagpapauwi sa ama na si former President Rodrigo Duterte. 1 taon magmula ng arestuhin sa Maynila at idetine sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Dinaluhan ng mga taga-suporta ang inialay na Bring Him Home Mass sa San Pedro Cathedral, Davao City upang ipagdasal si Duterte na inaakusahang responsable sa sistematikong pagpatay ng libo-libong Pilipino sa ilalim ng drug war operations sa parehong lungsod at kalaunan ay sa buong Pilipinas. Sa isang video message muling iginiit ni VP Sara na ang pag-aresto sa ama ay isa umanong anyo ng kidnapping. Nananawagan rin siya ng pagbabantay dahil maaaring gamiting sandata ang batas para sa politikal o personal na interes. Ang paghiurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Nagtungo naman ang kaalyadong si Senator Robin Hood Padilla sa tanggapan ng Supreme Court sa Maynila.
Bit-bit ang mahigit 230,000 na lagda na sumusuporta umano kay Duterte. Sa harap yan ng pending na kaso sa kataas-taasang hukuman na kumekwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC at pagkakaaresto kay Duterte. Nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga. Kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Samantala sa Senado, 1 year has passed, yet the emotions remain as vivid as ever. The pain, the questions. inalala rin ni Senator Christopher Bongo ang anyay malungkot na pangungulila ng mga Pilipino kay Digong. Dagdag ni Go na siyang isinasangkot rin sa ICC case. Siguraduhin natin na hindi na maulit sa kahit sino man ang pagsasantabi ng mga legal na proseso. This issue is greater than any of us. Sa huling update ng ICC Pre-Trial Chamber, ipinagtibay nito ang pananatili sa detention ni Duterte habang hinihintay naman ang desisyon kung kukumpirmahin ang mga isinasakdal sa dating Pangulo. Samantala, nagtipon-tipon naman ang pamilya at taga-suporta ng mga biktima ng drug war upang ipagdasal ang katarungan na nila ay hindi pa rin nakakamit ng husto. Panawagan nila, tuluyan ng litisin si Duterte at arestuhin na rin ang kanyang co-perpetrators. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Umuusad paunti-unti, bumabangon hanggang bumuti. Ganito ang nasasaloob ng maraming naiwan na biktima ng extrajudicial killings ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang taon na mula ngayon nang maaresto ng International Criminal Court ang dating Pangulo patungong The Hague, the Netherlands. Nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa Sacred Heart Parish sa Kamuning ngayong Miyerkules. Formal na binuksan ng isang memorial wall sa loob ng simbahan bilang pag-alaala sa mga libu-libong nasawi. Patuloy pa rin tayo sa ating dasal at sigaw ng katarungan. Hindi tayo titigil hanggat walang nananagot sa mga ginawang pagpatay at pagwasak ng mga pamilya na biktima ng extrajudicial killing. Responsibilidad umano ng simbahan na itama ang mali at ituwid ang baluktot na pamamahala, lalo't sila ang pangunahing institusyon sa moral na kumpas ng bawat individual at nakasalalay dito ang buhay ng mga tao. Pinangunahan rin ni Father Flavio Villanueva ang paglilipat ng mga cremated remains ng 2 biktima ng extrajudicial killings sa kanilang mga pamilya bilang bahagi ng programang paghilom. Isa na rito ang pamilya ni Shaina na kapatid ng isa sa mga biktima. Aniya, bumili lang umano ito ng burger hanggang sa binaril noong March 10, 2020 sa kanilang lugar. Masaya pero nandun pa rin yung kulang pa rin yung hustisya para saan. Ipaglaban yung mga dapat na hustisya na makuha ng lahat. Hindi pa po siya nagdudusa para sa ginawa niya. Hindi pa po sapat yun. Ayon kay Father Flavi, isang mahalagang hakbang ang pagkakaaresto tungo sa tunay na pananagutan. Mensahe naman niya sa tumatayong abogado na si Nicholas Kaufman. Kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi ni Kaufman, ito ay gawa-gawa. Typical DDS na nag-iimbento, binabasag ang narrative. Ito po, patunay. Malamang nagbubulag-bulagan siya. Samantala, nagkasa rin ng hiwalay na pagkilos ang Duterte Panagutin Network, panawagan ng rights advocates at pamilya ng mga biktima, tuluyan ng kumpirmahin ng mga sakdal ng crimes against humanity kay Duterte sa ICC. Hiling rin nila na arestuhin na ang mga pinangalan ng kasabwat o co-perpetrator ng dating Pangulo sa anilay sistematikong pagpatay sa libu-libong mga Pilipino. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Si
Sinita ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang dalawang inilistang abogado ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang depensa sa impeachment case dahil anya sa posibleng conflict of interest. Ngayong araw natanggap ng House Justice Committee ang listahan ng legal team ni VP Sara na kinabibilangan ng 16 na abogado. Kasama rito si Attorney Michael Poa na nagsilbing tagapagsalita ng DepEd sa panahon ni Inday Sara bilang kalihim ng Department of Education. Kasama rin si Reynold Bunsayak na nagsilbing OVP spokesperson at Assistant Secretary for Procurement ng DepEd. Ayon kay Redon, posibleng gawing saksi sina Poa at Bunsayak lalo at may personal silang kaalaman sa umano'y confidential funds ng OVP at DepEd. Kaya't hindi anya maaaring maging depensa at saksi sa iisang kaso ang iisang tao. Balik bansa na si Pangulong Marcos mula sa pagdalo sa United Nations meeting sa New York, USA. Ipinagmalaki ni PBBM ang planong pamumuhunan sa Pilipinas ng US Medical Glove Company at potensyal na pagbubukas ng 2,000 trabaho ng mga Pilipino sa bansa matapos ang kanyang pulong sa business leaders doon. Samantala, ginamit rin ni Marcos ang pagbisita sa United Nations bilang pagkakataon upang ipanawagan ang kapayapaan sa mundo at de-escalation ng giyera sa gitnang silangan. Kasabay yan ng panawagan ng suporta para sa non-permanent seat ng Pinas sa UN Security Council at gayon din sa paghayag ng suporta sa naturang organisasyon. No one country can nor should fulfill this onerous duty alone. We, the United Nations, standing together, must all bear this burden. Enough is enough. Yan naman ang iginigiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos sagutin si Senator Rodante Marcoleta sa isang privileged speech sa mataas na kapulungan. Ayon kay Lacson, matagal na siyang nagtitimpi sa mga banat ni Marcoleta, lalo na sa mga usapin ng teritorya ng Pilipinas. Pero muli siya umanong inatake sa plenaryo kaya nagpa siya na siyang sumagot. Bumuelta ng senador, napansin ng kanyang team na may pagkakatulad ang ilang pahayag ni Marcoleta sa mga posisyon ng China ukol sa West Philippine Sea. Giit pa niya, sensitibo ang usapin dahil kasama na rito ang national security ng bansa. I don't initiate any quarrel or any fight. But if you hit me and you insult me, I'll insult you back, no? And I'll hit you back. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? You know, every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Sasabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Samantala, muli namang itinanggi ni Senator Rodante Marcoleta na dinedepensahan niya ang bansang China, lalo na sa usaping teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Ping Lacson na umano'y obsessed si Marcoleta na ipagtanggol ang Beijing sa mga usapin sa West Philippine Sea. Nagkainitan nga ang dalawang senador dahil sa privileged speech ni Lacson. Matatandaang Pebrero lamang naging usap-usapan si Marcoleta dahil sa paggiit sa mga layo at sukat ng West Philippine Sea at usapin ng 9-dash line ng China, maging ang pahayag na tila isuko na lang ang Kalayaan Islands. Paano ko dinefend ng China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? Hindi alintana ng isang grupong ito ang taas presyo sa petrolyo. Paano ba naman kasi makakagala sila kahit na walang gasolina? So paano? Kuha po sa video ng isang residente sa Valencia, Bukidnon ang grupo ng mangangabayo na nag-drive-thru sa isang fast food chain. Ayon sa uploader, hindi na bago sa kanilang lugar ang ganitong eksena, lalo't marami ang rancho at pastulan sa Bukidnon. Kinaaliwan naman ng netizens ang post at sinabi pa ng ilan na oil price hike, no problem.
Susunod, matapos ipatupad ang 4-day work week para makatipid sa gasolina at kuryente, pag-shift naman sa online classes, gagawin din ba ulit? At sa palakasan, Alex Ayala nag-goodbye na sa Indian Wells. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Pinaikli na sa 4 na araw ang pasok sa ilang government offices maging pribadong sektor. At ngayon naman, pag-shift sa online classes ang isa pang naiisip na solusyon para makatipid sa gasolina at kuryente. Pero hindi ito sinasang-ayunan ng marami dahil hindi pa rin daw handa ang bansa sa ganitong mode of learning matapos ang karanasan noong pandemya. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Todo adjust sa budget ngayon si Cecil na may 3 pinapaaral na anak, 2 kolehiyo at 1 elementary student sa pampublikong paaralan. Aniya kasabay ng pagmamahal ng produktong petrolyo sanhi ng Middle East War. Inaasahan niyang tataas din ang singil ng pamasahe. Yung baon nila kung dating 150, mag-a-add kami kung magkano yung dagdag na pamasahe para sa mga bata. Pero si Cecil, hati ang opinyon kung pabor o hindi sa pag-shift sa online classes. Mas matututo pa rin po talaga sa paaralan, sa school, sa face-to-face. In case na may mga question sila, ay madali silang masasagot ng kanilang mga teacher. Kung lahat po nasa bahay, wala na pong kita yung mga driver na namamasada na kailangan din nilang buhayin yung kanilang pamilya. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Win Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, napatunayan na noong COVID-19 pandemic na bumababa ang kalidad ng edukasyon dahil sa demand ng online class. Ang experience natin sa pandemic, ang bata uurong talaga yung kanilang pag-aaral dahil wala silang access sa internet, wala silang computers, so mahirapan sila mag-aral. Pero kung sa pribadong paaralan aniya ito i-implement, kung saan may sapat na access sa teknolohiya ang mga estudyante. But private will give them that option. Kung tingin nila na kaya naman mag-online, makakabawas, gusto nila tumulong magbawas ng konsumo ng gasolina, pwede. Para naman sa Teachers Dignity Coalition, mahirap kung bigla na namang lilipat sa online learning gaya noong pandemya. Giit ng TDC, dapat ayusin muna ang sistema ng online learning setup bago ito ipatupad nang hindi lubhang maapektuhan ang kalidad ng edukasyon, gayon din ang trabaho ng mga guro. Hindi pa rin tayo natuto doon eh. Hanggang hindi tayo prepared, wala tayong infrastructure. Sa college, pwede naman talaga yan, no? Sa tertiary. Pwede, pero when you're talking about the basic education, especially dito sa primary, sa kinder hanggang grade 3, napakahirap po. Dagdag pa ng grupo, umaasa silang hindi nakakailanganin ng ganitong solusyon, lalo't nasa 2 linggo na lang naman, bakasyon na sa public school calendar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Mga ka-A to Z, kayo po ba ay may mga plano na ngayong papalapit na bakasyon? Nagbabala po ang PNP Anti-Cybercrime Group sa dumaraming vacation o accommodation scam, lalo na't papalapit ang Holy Week at summer break. Ayon sa PNP ACG, halos 30 kaso na ng vacation scam ang naitala mula Enero hanggang Pebrero 26 ngayong taon. Karaniwang modus ng mga cybercriminal ang pagpo-post ng peking advertisement ng mga resort o staycation deals sa social media at online marketplaces. Kinukuha nila ang mga larawan at video ng mga lehitimong resort. Saka inaalok ito sa napakamurang presyo para makahikayat ng mga biktima. Minsan, gumagamit din sila ng mga bagong account na may pekeng reviews para magmukhang lehitimo ang alok.
Ayon pa sa PNP, karamihan sa mga nabibiktima ay nagbabayad ng down payment o kaya buong halaga. Pero binablock na ng scammer pagkatapos pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na suriing mabuti ang legitimacy ng mga alok online at beripikahin ang mga larawan. Makipag-ugnayan rin sa LGU kung may permit ba ang resort o accommodation. Kung makakita po tayong mga napakamura or too good to be true offers, and kung hinihinga na po tayo ng pera, down payment or full payment, magduda na po tayo. Lalong-lalo na, huwag po tayong magbigay ng mga financial accounts po natin or mga personal information po natin. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa Portugal na ngayon si dating Congressman Zaldico na idineklarang fugitive from justice ng Sandigan Bayan matapos ang pagkakasangkot sa flood control scandal. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga otoridad sa Portugal para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Naglabas na rin umano ng red notice ang Interpol laban sa dating mambabatas. Nauna nang nagsumite ang National Bureau of Investigation ng karagdagang dokumento na kailangan para sa nasabing red notice. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. Naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. And that's the process. Arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng higit 20 kilo ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo, Quezon City nitong Miyerkules. Tinatayang aabot sa mahigit 142 million pesos ang halaga ng droga na itinago pa sa mga lalagyanan ng ketchup at mayonnaise para makaiwas sa otoridad. Nakadetena na ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, pinagtatabas sa tuwinasak ng PNP Drug Enforcement Group ang libo-libong tanim na marihuana sa isang operasyon sa Barangay Sudlon 2, Cebu City nitong Lunes. Ayon sa PDEG, umabot sa mahigit 2,000 ganap na tubong halaman ng marijuana ang natagpuan sa halos 2,000 square meters na lugar sa sitio Guindawahon. Tinatayang nasa halos kalahating milyong piso ang halaga ng mga naturang halaman. Sa ibang balita, mga ka-A to Z, taong 2020 nang maalarma at magulantang hindi lang ang bansa kundi ang buong mundo sa nakamamatay na epekto ng COVID-19. Gumimbal ito sa sektor ng kalusugan, lalo't halos lahat ay nangangaba pa sa na magiging lunas. 6 na taon na rin po nakaraan nang maitala ang unang kaso ng pagkamatay bunsod ng COVID-19 dito sa Pilipinas. March 11, 2020, nang iulat ng Department of Health ang unang pasyenteng nasawi. Isa po yang 67 years old na babae matapos makuha ang sakit sa isang local transmission. Tanda ang petsang ito sa mga naging epekto ng COVID-19 sa buhay ng marami. Natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa BNP Paribas Open matapos talunin ni Czech Linda Noskova sa straight sets. Nanaig nga ang WTA ranked number 14 na si Noskova sa score na 6-2, 6-0, aray, para umabante sa quarterfinals sa Indian Wells. Nahirapan si world number 32 Ayala sa malalakas na serve at atake ng kalaban na agad nakalamang sa first set at tinuloy-tuloy na ang pagdomina sa ikalawang set. Bago ito, nagpakita ng matibay na laro si Ayala sa torneo matapos talunin si Diana Yastremska at umabante sa mga susunod na round at magretiro rin sa laban si Coco Gauff dahil sa injury. Gayunpaman, tinuturing na malaking tagumpay ang malayong narating ni Ayala sa kanyang unang paglahok sa Indian Wells. Mabuhay ka at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik sa showbiz, Miss Universe of Philippines 2020 Rabia Mateo. Abay, sino ba ang tinalo matapos makakuha ng mataas na score na 741 sa NMAT? Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z.
Tila high and mighty talaga si Miss Universe 2020 Philippines, Rabia Mateo, matapos makakuha ng mataas na score na 741 sa National Medical Admission Test o NMAT. Ayon sa netizens, tinalo pa niya ang sikat na fictional character na si Linda Walker. Samantala, ang pagbabago naman sa lineup ng Kapamilya Primetime, alamin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Linda Walker who? Viral ngayon online ang NMAT result ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos siyang makakuha ng general performance score na 741 out of 800 sa isinagawang National Medical Admission Test o NMAT. Sa Instagram, proud na in-story ng Pinay Beauty Queen ang good news. Nalampasan ng Ilongga Queen ang standard score na 500 at lumabas nakabilang siya sa 95 to 99 percentile ng mga examinees. Marami tuloy ang humanga sa angking talino ni Rabia at ikinumpara pa siya ng ilang netizens sa fictional character ng popular vertical drama ngayon na si Linda Walker na nakakuha naman ng 790 na score sa mock exam sa kwento ng serye. Ang NMAT ay entrance exam para sa mga gustong pumasok sa medical school. Nakapagtapos si Rabia bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Physical Therapy mula sa Iloilo Doctors College taong 2018. Habang taong 2020 nang naging representative ng Pilipinas sa Miss Universe kung saan nagtapos siya sa top 21. Congratulations, Rabia! Magkakaroon ng bagong primetime lineup ang Kapamilya Network simula Lunes, March 16. Inanunsyo ang pagbabago ng schedule mismo ng ABS-CBN sa kanilang social media pages. Taliwas sa naunang anunsyo na March 16, ililipat sa ibang petsa ang inaabangang teleserye na si Gabo na pinagbibidahan ni Coco Martin at Julia Montes habang patuloy ang paghahanda nito para maghandog ng isang bago at kapanapanabik na serye sa lahat ng manonood. Sa pagtatapos ng FPJ's Batang Quiapo, magbubukas naman ng primetime block simula alas 8 ng gabi sa pangunguna ng The Alibi ang buong katotohanan na pinagbibidahan ni Kim Chiu at Paolo Abilino. Susundan yan ng mystery drama na What Lies Beneath at ang Korean romance drama na Love Scout. Samantala, patuloy pa ring mapapanood ang inyong paboritong programa dito sa A to Z Primetime. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nitong buwan nga ay hinaharap natin ngayon ang epekto ng tensyon sa Middle East. At matapos bumulusok ang pagtaas ng presyo ng krudo, nag-viral ulit ang isang netizen na tila gustong pigilan ang nakaambang palit presyo. May magagawa kaya siya? Kung pwede lang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunula na si Thomas Campbell. Ang sabi niya, ang mabuhay sa puso ng mga iniwan natin ay hindi kamatayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.